it's the last day of the work week. Thank God it's Friday na. As in, last Friday of the month na. Kaya naman po pampag-good vibes ang hatid namin ngayong Friday. Ika-27 ng Hunyo. Grabe, ha? Tapos na. Patapos na ang mid-year. Oh my gosh! O, di ba, na-realize ng ating bunso. Kaya heto naman po, ang sagot sa madalas na tanong ng mga marites na... Anong latest? Okay, ano nga bang latest, Jay? Simulan mo na. Yes, una kayo mga kapatid. Pinanggigigilan online si Baby Botchog. Pansin ko kasi ang newborn na si Baby Joaquim aka Botchog na anak ng TikTok uploader na si Baby Villagomez Villarte. 3.85 kilos si Baby ng isilang. Yan po. May kalakihan, kaya nasa cesarean section si Mommy ACS. Worth it naman daw dahil ang cute ni Baby. Kita nyo yan, oh. Cute ng cheeks niya. Biro tuloy ni Mommy, hindi na magagatas ang kanyang baby. Bagus, o-order na ito agad ng sisig. Kuya, Pwede na isang sisig dyan. yung anak ko, lamang lang siya ng 2 kilos. Si Mio kasi noon 3.7. So, big baby. So, 8.2 si Mio. Kaya big boy din. emergency Big cesarean. boy. Nakita mo Big naman boy si din. Mio ngayon. Oo, Tambay, basketball. player. Hindi po daw pagkapanganak, kinder na agad. Oo, totoo. Hindi na dumaan sa infant state. Pero ang cute, ang laki ng pisngi. Diba? Ko. Sa mga anak nyo, may ganun din ba nung like yung mabigat? Maliliit Hindi yung sila anak nagkakain. natin. Sakto lang, average size yung mga... Maliliit, hindi ko yan Congratulations napalaki pala. ng ganyan. At least Congrats, newborn. Tina. Congratulations. Oo. At saka napaka-cute. Baby is always a blessing. Oo Always. naman, of course. O ito, punta naman tayo sa Naga City sa Bicol. Marhay na aga sa ating mga kapatid sa Bicol. Tama ba? Tama. Okay. Naku, ito po ang imahe ni Jesus. Nagpakita sa ulap. I'm sure nakita niyo ito sa social media, no? Sa video na po na yan, kita yung ulap na animoy hugis ni Jesus sa langit. Nakita po yan matapos ang misa sa open field ng Basilica Minore of Our Lady of Penafrancia at umawit at nagbigay po ng papuri ang mga deboto dyan. So nakita nga natin yan, no? Nagkalat sa social media, sinasabi niya. Niniwala daw ba kayo sa apparition? Naniniwala ako. Yes. Oo, Ako, Science. I was telling, Kanina. Maui kanina, that I pag-usapan. met one. Kasi yung nakakakita ng mga apparition, ang tawag sa kanila is visionary, diba? So, I met one before. Diba yung sa mami Ni Mami kasi ni Kuya Diego Marian Oo. devotee eh. Pero I think this one kasi talagang mas meaningful kasi it was right after the mass also. Yeah, that's what they were saying. So parang talagang mas parang kumbaga meaningful, di ba? Okay, ito naman po mga kapatid, sa Cagayan naman, ang pinagkakaguluhan na giant lapu-lapu. Nahuli yan sa Babuyan Channel sa pagitan ng Santa Ana at Camiguin Island sa Cagayan. Isang isda lang yan pero ang timbang 140 kilos. Oh my gosh, ang laki. Tuwang-tuwa naman ang mangingisdang si Eliasar Lazo dahil may kinita siya ng araw na mahuli niya ang giant lapu-lapu. Laki. Ang laki niyan. Malabutanding na eh. Oo. Diba yung mga mangingisda natin. Oo, sobra. Pero ang tanong araw is mahal nga kaya o mura niya na benta. Tanungin natin kay Mami Chiki. Mami Chick yung mga sagot. Oo. Pero ito naman, chicken one po tayo sa showbiz. Ang celebrity son na si Leon Barreto may pasalamat kay Yaya. Sa kanyang recent post, emosyonal na nagpaalam ang anak po ni Miss Marjorie Barreto na si Leon sa kanyang manangninay. 22 years nagsilbi sa kanilang pamilya si Yaya. Kaya naman po super thankful si Leon. Uuwi na sa kanyang pamilya sa Cebu itong si Manang Ninay. Oy, di ba tingnan mo, alam mo ba nakakabilib pag ang mga bata lumaki sa kanilang mga yaya or mga home angels natin ng ganyan katagal. That's a true testament to how they are. Ang laging sinasabi ni Boyet sa akin, maaaring maraming masabi ang ibang tao sa'yo, pero kapag ang mga taong nananatili sa tahanan mo ay nananatili ng matagal na panahon. It's really a testament to who you are and how you are to family. Kasi si Ate V namin, 22 years. I was about to say. Hi, Ate V. Na
naging, kumbaga, dahil kayo, tinrato nyo bilang pamilya. Yeah. Like si Ate V, yan, si Nanay. Sa amin din si Ate Jen. Although si Booker, malapit na malapit. Share ko lang Ano din. po si Booker about Oo, di share ko lang din yung yung yaya ni Jegon. Si Nana, we call her Nanay and Nana, na nag-retire na rin. Nilagaan niya pa si Mio. So, more than Parang mga 2 4 na dekada na yata. Wow. Patayo ng pangalawang pangalawang Hi, ina yun Nanay. Pati parte na ng pamilya. So talaga, nakita ng mga bata, naramdaman nila, nakasama na nila paglaki nila si Totoo Yaya. yan. Alam mo ba, special request ni Kali na nung nag-graduate ng Nandun, college, sa Ate V. kasama si Kasama Ate V. niyo. Love it. Kaya nung lumipad sa aeroplano, nag-fly, kasama. talaga. Kaya nakakabilib din si Leon, ha? I will tell you, I met this boy job. many times over and good job din naman talaga because napakagalang na bata ni Sobra, Leon, ha? oo. At ang maganda dyan is at yung pagbibigay pugay sa kanyang yaya Yes, I ay love magandang simbolo ng pagpapakita sa mga kabataan ngayon na huwag kalimutan ng mga taong nag-aalaga sa Totoo kanila. na. At saka, Ginugol at saka I na also oras want to nila say, eh. Mama, maganda yung Go, go. sinabi mo. Kaya i-shout out natin at saludo kami, lalo na sa mga angels ates na talagang dinivote nyo ang buhay nyo para tulungan kaming magpalaki sa aming mga At anak. ang sweet din nila na pinauwi nila. Yes. Oo, kasi iba din yun. Minsan may magkaklingi din tayo. Eh. Ayaw Sige na nga, pauwi. Ate V, pwede ka nang umuwi. Talaga, seryoso. Paano si Ilyo? Ay, di kasama si Ilo. Dali ni Ate V si Ilyo na sa Ay, probinsya. parang nakadikit. na lang. Ate V, pagka nga-iisi, Ate V, Ate V! Sa pupunta eh, no? Oo, ihilang yan, ha? Oo. Kaya, Leon, Okay. good job ka, Leon. And Manang Nina. Enjoy your Good morning retirement. po sa inyo. Good morning. At sa ating mga manonood ngayong umaga, nanay, tatay, 5:36 po ang oras natin ngayong Biyernes. Nakapagkape na po ba kayo? Bangon-bangon na, unat-unat na, kape-kape po tayo, pandesal kung meron po. Matapos ang ilang trending na balita, eto na naman ang ilang pampabuhay na mano po namin sa inyo ngayong Biyernes ng umaga. Labing isang taxi driver sa NAIA na sobra kung maningil. Abay huli! VP Sara, pinuna ang litrato ni PBBM sa pagsira ng bilyon-bilyong pisong halaga ng droga. Palasyo, bumuelta. TV5 at ilan pang kapatid programs at stars wagi sa Golden Dove Awards. Maningning na umaga ngayong Biyernes, mga kapatid, dahil makakasama natin ang isa sa mga pinakasinusubaybayang bituin ngayon, JC Santos, live na live. Palong-palo sa pagpapakilig at kulitan, abagan din yan kasamang ilan pang stars ng hit online series ngayon na Love at First Spike. Happy Friday po mga nanay, mga tatay. Ratsyada na po tayo sa mga mainit na balita ngayong Biyernes. Bistado ang ilang taxi driver na sobra umanong maningil ng pamasahe o nangungontrata pa sa mga pasahero sa NAIA. Madalas daw nilang binibiktima ay yung mga mukhang probinsyano. Nasa frontline po ng balitang yan, si Mon Gualvez. Magkano kaya hanggang Terminal 3? Mula NAIA Terminal 1 papuntang Terminal 3, 300 pesos ang singil ng pinarang taxi ng dalawang pasahero na ito. Nasa 4 na kilometro lang ang biyahe. Gumamit naman daw ng metro ang taxi driver. Pero takang-taka pa rin ang pasahero dahil sa laki ng lumabas sa metro. 128, kuya, kakasakay lang. Mga 300 abutin. Bago lang kasi ako sa Maynila. Sorry po, sorry. Naharang naman ng mga tauhan ng LTO ang isang taxi. Dito nabistong hindi siya gumamit ng metro at naningil ng 250 pesos para lang maghatid sa Terminal 3 mula Terminal 1. Palusot ng taxi driver. Taas lang ng gas, ma'am. Ilan lang sila sa 11 nahuling Land Transportation Office at ng PNP Aviation Security Group sa paligid ng NAIA Terminals. Nung nakaraang linggo, nag-viral ang taxi driver na mahigit 1,000 pisong singil sa pasahero. Talagang nagtitake advantage sila doon sa nagmamadali na pasahero. At lalong-lalo na po yung mga parang probinsyano ang dating. Aminado ang Manila International Airport Authority, matagal na nilang problema ang mga nangungontratang taxi driver. Iniimbestigahan na rin nila ang ilang airport police na kakonsyaba raw nito. Pahirapan din daw ang paghuli sa mga taxi driver na nananaga ng pamasahe. Ang bibilis ng communication ng mga mismong mga drivers. Ite-text lang isa pare, wag ka pupunta dyan, ganun. So, before we strike, alam na nila eh.
Magsisimula sa 5,000 piso hanggang 15,000 pisong parusa sa mga mahuhuling nangungontrata. Posible ring ma-impound ang mga sasakyan nila at makansela ang kanilang prangkisa. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation, may mga libreng shuttle service naman gaya nito na available para sa mga nais magpahatid sa magkakaibang NAIA terminal, eksklusibo para sa mga pasahero. Habang may mga P2P buses naman daw para sa ibang mga kasama sa murang pamasahe. Babala ng DOTR, seryoso sila sa panguhuli ng mga nananaga sa pamasahe. Na itong napakatagal ng pang-aabuso ng mga taxi sa airport, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi pati sa mga turista na nagbibigay ng napakalaking kahihiyan sa ating bansa, kailangan mahinto na. Para sa mga pasaherong may reklamo sa mga taxi sa NAIA, pwede tumawag sa numerong ito o i-message ang official Facebook account ng Manila International Airport Authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ninakawan ng kable ang mga CCTV camera na ginagamit para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang mga pinutol na kable, binenta raw. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nadiskubre ng MMDA nitong Martes na pinagpuputol ang kable ng mga CCTV camera na nakakabit sa EDSA Guadalupe Footbridge sa Makati City. Ang mga kamera na ito ginagamit para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nitong June 20, nakuha na ng CCTV na may taong nasa footbridge at inaabot ang mga kamera. May kinalaman kaya ito sa NCAP? Ayon sa MMDA, ninakaw umano ng nasa 5 kabataan ang mga kable nito para ibenta. Dahil mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Hindi naman siya galit dahil sa NCAP. Kasi hindi naman sinira yung camera Iniimbestigahan na raw ng MMDA ang isolated incident na ito. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pulis tungkol dito. Para mag-backtrack kung saan nanggaling yung kumuha ng kable at saan po nagpunta after nilang kunin. Patuloy na inaayos ang mga CCTV camera na nawalan ng kable. Lalagyan na rin daw nila ito ng harang para hindi na manakawan pa. Pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Tuloy-tuloy naman ang pagkakabit ng MMDA ng dagdag na CCTV cameras para sa NCAP. Ngayong taon, nasa 1,200 na CCTV camera ang target nilang tapusing ikabit sa mga kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nauwi naman sa pamamaril at pananaksak ang selos sa Butuan City. Isang lalaki ang napatay ng legal na mister na umano'y kabit na biktima. Nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu. Nagkatensyon sa tanggapan ng isang construction company sa Butuan City. Sa loob kasi, nag-aaway ang dalawang lalaki. Maya-maya, pumasok na ang mga pulis. Patay na nang madatnan ang isa sa mga lalaki. Kinilala siyang si Rodel Valenzona, isang driver. Ang tiyahin ng nasawi, napakagulgol na lang nang makita ang bangkay ng kaanak. Habang ang nakaaway ng lalaki, agad inaresto ng mga pulis. Siya si Michael Chavez, asawa ng sekretary ng construction company. Ayon sa pulisya, sinugod ni Chavez si Valenzona sa opisina ng kumpanya. Nag-away ang dalawa hanggang sa binaril at sinaksak ng suspect ang biktima. Selos ang itinuturong nagtulak kay Chavez na patayin si Valenzona. Pinaghihinalaan niya kasing may relasyon ang biktima sa kanyang misis. Natagpuan sa crime scene ang isang improvised na baril at patalim. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms and bladed weapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. At para naman sa ibang balita, update muna tayo mula sa ating weather dito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, it's Friday! Ox na ba ang gumala ngayong weekend? Good morning, Ate Maui at good morning mga kapatid. Weather update tayo ngayong Friday morning. Wala na yung bagyo dito sa may West Philippine Sea. Tuluyan na po yung nalusaw. Meron din tayong low pressure area naman
pero malayo sa ating bansa at meron yung mga grupo ng kaulapan dito. Mababaw po yung low pressure area na yan, hindi po natin yan inaasahang makapekto sa atin. Ito pong habagat lamang ang nagdadala po ng mga posibleng pagulan at thunderstorms sa malaking bahagi nating bansa, particularly sa western section ito. Kaya sa may mga biyahe ngayong weekend, ayan, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong dahil uso po yung ating mga pagulan at thunderstorms. Dahil po sa ating habagat or southwest monsoon, ngayong umaga pa lang, maulap na po ang panahon natin dito sa mga areas ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging dito sa ilang areas ng Ilocos Region. Asahan din po natin ang mga kalat-kalat na pagulan at posibleng thunderstorms dito sa areas ng Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite at Batangas, maging dito sa area ng Mimaropa, particularly sa Mindoro at Palawan. Dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, again, uso po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Mag-ingat at maghanda po tayo dyan. Dito naman sa Visayas, maulap din po ang panahon natin, pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan pagsapit din ng dakong hapon at gabi. Yan po yung ating mga pulo-pulo o yung mga isolated na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan po natin ang magandang sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pero sa dakong hapon, mas nagiging maulap ang panahon natin. At meron din tayo mga inaasahang pagulan at thunderstorms, particularly dito sa mga areas ng Caraga at Davao Region. Again, dito po sa Metro Manila, sa mga papasok ng trabaho at opisina at maging sa papasok ng eskwela, ugaliin po ang pagdadala ng payong. Mas maulap po ang panahon natin ngayon dahil po sa epekto ng habagat at posible pa rin po yung ating mga pagulan at mga thunderstorms. Again, kapag meron tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pag-idlan na posibleng magpabaha, especially sa mga low-lying areas. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:30 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:29 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Friday morning. Ako pang inyong weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat sa ating birthday boy, Tito Alvin. At sa aming pong pagbabalik sa Frontline sa umaga. Di bababa sa 3 testigo sa drug war na harap sa ICC na sa Witness Protection Program ng pamahalaan. At sa showbiz, Donita knows may pa-happy Pride birthday celebration sa Singaling. At sa Spotlight on, hindi lang po bola ang babagsak sa court, pati ang puso. Abangan ng powerhouse New Gen Stars ng Love at First Spike. Marami pa tayong pampahappy ngayong araw mga kapatid, kaya tutuklawan ko sa inyong paboritong morning kasala. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Mga tatay, mga nanay, oras po natin ngayong Biyernes, 8 minutes bago mag-alas 6 ng umaga. Sa Frontline sa umaga, nasa ilalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan ang 3 hanggang 4 po na testigo laban sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Boying Remulla. Isa na ilalim daw sa programa ang mga testigo alinsunod sa hiling ng International Criminal Court o ICC. Nakatakdang humarap ang mga nasabing testigo sa The Hague oras na litisin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ang ICC na raw ang magbibigay ng seguridad sa mga testigo oras na bumiyahe na sila papuntang The Hague. Hindi naman pinalampas si VP Sara ang litrato ni Pangulong Marcos nang sirain ang bilyong-bilyong pisong halaga ng droga. Trabaho raw ba ng presidente ang mag-photo op? Pero buwelta ng palasyo, pati rin naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte nag-photo op noon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs.
Tinawanan at napabuntong hininga si Vice President Sara Duterte sa pictures ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira sa nasabat na 9.4 billion pesos na halaga ng shabu. Pero na back to you ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang BC. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito, 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Sa isang punto, tila nagpahaging pa ang palasyo ang pag-aabroad ni VP Sara habang nagtatrabaho naman ng Pangulo. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Matatanda ang nauna ng iginiit ni PBBM na ang gusto niya ay drug war na walang pinapatay. Iba sa drug war ng Duterte administration. Sabi naman dyan ni VP Sara. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Hindi biro ang problema ng bansa sa droga. Nito nga lang nakaraang linggo, nasabat sa dagat ng Basco, Batanes ang higit 166 million pesos na halaga ng shabu. Nakalagay ito sa package na may nakasulat na Daguanying. Maraming beses nang may natagpo ang floating shabu sa baybayin ng Pilipinas. Ang ilan nga, merong Chinese character. Indikasyon na galing ito sa China. Hinala ng Philippine Navy, baka strategy ito ng China. It is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Buwelta naman ng Chinese Embassy, iwasan ng ilang opisyal ng Philippine military ang paglalahad ng malisyosong akusasyon. Wala raw itong basihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kaawit bahay! Todong-todong kantawan ng weekend na naghihintay po sa atin bukas at sa linggo sa inyong OG video kay game show ng bansa na Singaling. Sa ay magtikayan! Pakpan po natin ang bagong kasal! Girl power po ang labanan dahil 3 Bisayang kontesera ang magtatapat-tapat para sa huling slot ng Bida OK Stars ng Singaling 2025. At sa linggo naman po, maki-pride at celebrate tayo sa birthday ng ating Beshi Biritera, Donita Nos. Ang lahat po ng yan sa inyong paboritong weekend bonding sa Singaling, Sabado 6:30 p.m. at sa linggo naman po, 6:45 p.m. Sing You, kapatid! Patuloy naman pong umaani ng magandang review sa musical film na Song of the Fireflies. Say ng The Diarist PH na bigyan ito ng good connection ang sining at buhay. Excellent acting ensemble naman ang nasabi niya sa Choir with Heavenly Voice. Ang news org na The Philippine Star naman po, sinabing napukaw ng musical film ang pagiging Pilipino natin pagdating sa resilience at sa ating mga pangarap. A masterpiece that sings to the soul naman ang say ng Happy Rich TV. Perfectly balancing daw ang boses ng bidang sina Morissette at Rachel Alejandro. Showing na po sa mga sinehan nationwide ang Song of the Fireflies. Produced ito by MQuest Ventures at culture chain na tungkol sa Lobok Children's Choir. Big winner ang TV5 sa prestigyosong 28th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas or KBP. Pati po ang Frontline Pilipinas special coverage ng Super Bagyong Karina pinarangalan. Narito po ang report. TV5 Channel 5 TV5
iba talaga sa TV5. Big winner lang naman tayo sa 28th Golden Dove Awards ng kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Panalong Best TV Station ng TV5. Dahil naman sa matalino at maaksyong pagbabalita, waging Best TV Newscast ng Frontline Pilipinas para sa Super Bagyong Karina coverage. Patunay na sa panahon ng dilubyo, importanteng may alam at may pakialam. At kami ang inyong kasangga sa Frontline. Ang laking karangalan nito, lalo na hindi lamang po ito sa Frontline Pilipinas, pero for the entire news team ng News 5 po, na araw-araw, sabi ko nga ay araw-araw na walang sawang naghahatid po ng balita na totoo, patas at may malasakit. Sa ngalan po ng bumubuo ng Frontline Pilipinas, sa inyong lahat din po ito at kay Papu, sa iyo to lalo na. Best Public Affairs Program host naman ang atin ng masa na si Corina Sanchez Rojas para yan sa kanyang face-to-face harapan. Wagiri ng mga bida ng kapatid show na Ang Himala ni Nino. Best Actor si Cedric Juan na triple celebration para sa kanyang birthday ngayon at isinilang na rin ang kanyang panganay. Samantala, Best Actress naman sa Golden Dove Awards si Carmi Martin. Extra rin ang saya, lalo't wagiri na Best TV Station Promotional Material ang ating Christmas Station ID na hatid saya ang Paskong Kapatid. Lahat ng to ay dahil sa walang sawa niyong suporta, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Congratulations po sa atin, mga kapatid! Sa lahat po, sa buo ng pamunuan, sa management ng TV5, congratulations po, mga bossing. At good morning po sa ating mga boss ngayong umaga, mga nanay, mga tatay, alas 6. Ano yan, Angela? Pa-bonus naman po. Kailan misyan tayo magpapalibre. At dahil po dyan sa aming pagbabalik sa Spotlight on Game On, dahil live na live po natin mga kasama ang powerhouse, New Gen Stars ng Love at First Spike. Sa mahal ba o mura, aalamin po natin ang presyo ng tahong, tulya at iba pa. Kasama po ating Yola na dumayo pa sa Pasay Public Market. At sa aming pagbabalik bago ang most anticipated romantic film na I Remember You, makakasama muna natin live na live ang lead star ng pelikulang si JC Santos. Kaya po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Usapang trapiko naman po tayo ngayong umaga para sa latest ganap tungkol sa galaw ng trapiko at sitwasyon po ng ating mga biyahero dahil papalapit na ang weekend. Nako, magta-traffic ba? Maghahatid po ng update ang nag-iisang dancing traffic tito na si Tito Mondi Lopez. Live na live yan sa Guadalupe na mukhang bagong laba ang jacket. Oh, kumusta ka dyan, Tito Mondi? Nasa kalye ba siya? Parang nasa eskinita lang, ah. Yes, Mami Dims! Diba? Alam mo... Yes, masaya tayo dito. Kasi bagong location, Mami Dims. Good morning sa'yo, di ba? At, di ba, may pababa. May pataas. First time natin dito. Ito na yung terminal. Pihit tayo. Good morning sa inyo. Team Commute, kaway-kaway, sabay. Hey! Kaya tayo, hey! Ganyan tayo. Hey! Ayan. Ito yung terminal. Papuntang Pateros, C5 at FTI. O, kita nyo naman si tatay. Dahil wala pa siyang pasahero. Kasi dito sila dumadaan.
Yung makita, lumalabas na sila mga puno. O, ayan. So, dito pababa. Meron mga hindi pumipilang mga commuteries eh. So, dumidiretso sila. Sakay dito. Mas mabilis kapag hindi raw sila pumila. So, eto na. Teka lang. Pababahin mo natin sila. Sunod ako. Kamusta na? Pababa. Salubungin natin itong mga jeep. Harangin na. Harangin natin. Sir, good morning. Tuloy tayo. Magpapapila tayo ng mga jeep dito. Hi, sir. Good morning. Sir, kumusta? Stop ka muna, sir. Good morning. Saan, sir, pupunta? Ano na? Babiyahe ka na, sir. Teka. Ano ba? Sasakay mo ba ako? Teka, sakay mo ako. Sir, sakay mo ako. Eto na. Kita ba tayo? Ayan, sir. Pasensya na. Ayan, sumakay tayo. First time. Sir, anong pangalan natin? Dominic Goldolaw. Ano ba? Dominic Goldolaw. Dominic! Eto na, Dominic tayo, sir. Anong oras po kayo bumabiyahe, sir? Alas 3 kasi may panghapon ako eh. May re-relay po. Alas 3. Ay, hindi ko alam kung kita tayo. Sir, huwag ka muna umandar. Baka masama ako sa biyahe mo. Anong oras po kayo bumabiyahe, sir? Alas 3 na umaga. Alas 3 umaga. So, kanina pa. Nakailang ikot na kayo ng biyahe? Apat. Ang mga apat, sir, huwag ka muna andar. Stop ka muna. Ayan muna, sir. Nagkape ka na ba? Sir, kanina sa garahe. O, dahil nagkape ka na, sir. Bunot ka naman dito, sir. Ay, bunot. May pakape ako ulit sa'yo. Ayan, first time natin makisakay. Ayan, eto, sir, pakita natin. Oops, hindi na libre. May takip na. O, sir, maraming salamat sa'yo. Bababa na ako. Papateros ka, sir? Okay, sige. Ingat. Ay, may nalaglag. Ang dami nangyayari. Ito na. Ito. Nalaglag yung lapel ko dun. Sir, good morning. Nalaglag, pakita natin live na live. Whoops! Sir, good morning sa'yo. Kamusta, sir? Interview lang to? Sige pa, patawid tayo, sir. Kamusta? Sir, ano pangalan natin? OP Ramos po. Sir, OP. OP? OP. As in, out of place, parang gano'n. Hindi po. Ano OP? Double PIE. OP. OP Ramos. OP Ramos. Saan ka, sir, papunta? Sa poblasyon po, mga ati. Papasok, pauwi? Papasok ang trabaho. Anong trabaho niyo, sir? Construction worker, sir. Construction worker. Wow. Sa pagiging construction worker, anong pinaka-skills nyo? Pintor po. Pintor. Wow. Ano, yung matte o yung glossy? Ano po, matte? Mas sa matte. Sir, anong music natin? Wala na, wala. Wala naman. Ito, anong baon mo, sir? Tinapay ho. Tinapay, pwede ba natin pakita, sir? Anong tinapay yan? Pandesal ho. Pandesal! Magkano bilhin mo sa pandesal? 2 isa. Mukhang masarap na kapart na yan. Meron ka? Wala. Eto, sir, dahil dyan, ako kasi inapin. Sir, pako ka na, sir, saglit. Ayan, thank you. Ayusin natin, ha. Ayan, eto, lalaglag. Dahil dyan, Thank you, sir. Interview mo. Ito, sir, bunot po kayo. Salamat, bunot ka, bunot. Ayan na. Dahil pakape ako sa'yo, sir. Dumaan ka lang. Diba? Masasabi mo, sir? Shoutout ka dyan sa mga kapamilya, kapatid mo. Shoutout sa family ko, sa Ramos family, Brownside Racing, Mama Aliud Joe. Ano po yung sa dulo? Ano po? Hindi ko naintindihan. Brownside Racer, gang Brownside Racer, ano po yun? Gang po. Gang? Oo. Ay, isa kayo isang gangster. Hindi naman po, may miyembro lang. Miyembro. Kumusta naman? Sino leader ng grupo nyo? OG Alpo, OG Albert, Gine, yo. Sir, kung di ka gangster, anong tawag sa inyo? Ano lang po, mamamayang Pilipino lang. Mamamayang Pilipino. Pero sir, yung sa amin, hindi po puro gulo, away. Ano naman, sir? Mga ano po, kaayusan po. Kalinisan ng bayan namin. Okay, ito sir, may nagtatanong, sir. Di ba pag miyembro po sir ng gang, paano ba magmahal? Ang mahal? Sikreto, share nyo naman sa amin. Bigay lahat. Wala Bigay lahat? Pati pandesal, ibibigay. Oo. Ayun muna, sir. Maraming salamat, sir. Ingat ka sa pasok, ha? Okay, sir. Thank you. Yan muna ang aking morning biyahe. Back to studio, new location kami. May paisda. Ay, sir, good morning. Sorry, sir. Maraming salamat, Tito Mondi Lopez, live na live mula po sa Guadalupe. Ayan po, sa mga kapatid nating cravings ang tahong, tulya at iba pang uri ng shellfish, sagot tayo ng ating Nyora. Pero ang tanong, magkano nga ba ang bentahan nito? Alamin po natin yan straight from our Nyora, Mami Chiki. Kumusta po ang presyohan nila dyan? Mahal po ba o mura? Hindi mo nabanggit, Angela, ang talaba. Yan, parang gusto ko pag-usapan ng talaba ngayon. Dahil
season na season. Mura ngayon. Yan ang sabi ni Jennifer Andres, ang owner ng ating stall number B004. Dito po sa likod ng Pasay Public Market ko sa na lahat ng fresh shellfish nandyan. Talaba, mura ngayon kumpara nung December. Magkano ngayon ang per kilo? Sa ngayon po 100. 100 dati. 150. Ngayon na kayo kumain ng iba-ibang uri ng shellfish. Lahat mababa ngayong summer season. Ang tahong is 80 to 100 pesos per kilo. Ang sikat, ano nga ba yung sikat? Yung sikat wala po ngayon. Wala Pero ngayon? wala. Pero baka shellfish din yun. Kulay orange po yun. Okay, 140 to 150 naman. Ang suso, naku, paborito ko yan, ginagataan, 80 per kilo. Ang bagongon, hindi yan bagoong. Ano yan? Hindi po. Bagongon po, shell. Shell? Yun, ginagataan. 80 per kilo. Alam siguro naman ibang mga nanay yan na mahilig magluto. Ginagataan din. At sabi ko nga, yung oyster, 100 per kilo. Ang clams, 150 to 170 per kilo. Ang tuway! Ano yung tuway? Ano po siya? Para siyang sinasabawan din siya. Yun yung kulay yellow. Yung kulay yellow, tapos sa 80 pesos per kilo. At syempre, scallops, yun yung medyo price. Oo. Nasa 250. Patingin naman yung tuway. Nasaan ba yung Ito tuway? po, ito po. Ay, eto. Yan pala mga mami. Yan pala yung tuway. 80 pesos per kilo yan, mabigat-bigat. So kung hindi nyo time pagbukas nung talaba, hindi kayo marunong o kaya wala kayong time, pwede kayo bumili na nakasupot na ganito. So magkano yung isang ganito? 70 po per Mga pack. ilang piraso yan? Hindi po namin estimated kung ilan eh. Okay, tapos may tubig siya, no? Oo, tubig Tapos paano po. yan? So pag uwi ko, linuluto yan or pwede kainin na din? Pwede na po, ready to eat. Bigaan mo lang po siya ng kalamansi. Kalamansi. Suka. Yun. Ay, nako, bet na bet. Yung mga mahihilig sa mga pulutan ang hinahanap dyan doon tayo sa ating oysters. Alam nyo ba, ang dami yatang mga health benefits ng oysters. Nandiyan na napakadaming protina, zinc, at saka omega-3. So ano po yan? Para sa inyong immune system, para doon sa mga kalalakihan. Yun ang sabi nila, hindi ko alam. Kayo magsabi sa akin, mga mami. At syempre, yung omega-3, di ba? At saka protein. Yan ang makukuha ninyo sa talawa. Mami Jennifer, paano mo lalaman kung titignan mo lang yung shell? Alam mo ba kung malaki agad yung laman? Kapag ganito po, depende po sa pinanggalingan niyang lugar. Okay. Ito galing sa Bacoor. Bacoor. Nako, shoutout sa mga taga Bacoor dyan. Ayan. So, pagka malaki yung shell, ibig sabihin malaki yung laman? Opo. Ganun pala yun. Pero tinan mo to, malaki-laki, parang malinamnam, di ba? Masarap yan. Oo. So, ganun din ba ang betting yung katulad ni Jennifer? So, isikan mo lang ng kalamansi. Kalamansi, tas suka. Ano Ready to maganda eat sa na siya. sawan? Suka lang talaga masarap suka? eh. Dami klase suka. Suka na nabibili lang na silver swan. Ikaw ba, nilalagyan mo ba ng sili? Pwede. Pwede. Type mo, hindi. Hindi ako nakaanghang eh. Hindi ka masyado mahilig sa manghang. Pero ang babala lang, sabi ng iba, kung medyo mahina-hina yung tiyan mo, mag-ingat ka rin. Siguro mas maigi kung kakain ka ng hilaw na talaba, lamanan mo na muna yung tiyan mo. Tikim-tikim lang. Tikim-tikim. O kaya siguro din mo hindi ka gutom na may laman na yung tiyan mo. Diba? Pero perfect ito. Pang pulutan kayong summer. Alright, punta na kayo dito kay Jennifer Andres dito sa Pasay City Public Market. Bili na kayo ng talaba. Back to studio. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki. Mga kapatid, save the date! Dahil nalalapit na po ang most anticipated romantic film na I Remember You. Pero bago po yan, live na live muna natin mga kasama ang lead star ng pelikula. Live sa Good Morning Kapatid, JC Santos. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! At fresh na fresh ang umaga. Hindi mo akalain na parang 5 nandito siya. Mismo, Dims. Bati ka muna. Good morning sa ating mga manonood. Good morning sa inyong lahat. Thank you for having me here. I'm glad I'm here today, this morning. Mas glad kami. At mas glad silang lahat. Ang dami ngayon. Ang dami mga nakaantabay sa'yo. Una sa lahat, congratulations. New film, I Remember You, under Bente Productions. Talks about love, second chances, even helping the community. Without giving away much, kung ano man mangyayari dito, pakikwento about doing this film. Ano pwede nilang i-expect din? This film also talks about sino ba at paano ba mag-work ang isang microfinance institution. Like Card Bank. So, i-feature namin yung mga
mga unsung heroes, yung mga empleyado ng card bank. Ipapakita namin paano ba sila nag-work, kung gaano kahirap yung work nila, na hindi usually na-feature sa ating... hindi napapakita. Yeah. So dito, ipapakita namin yung mga highlights ng buhay nila, kung paano nila ginagawa yung trabaho. And I'm working here as ang role ko dito is an area manager ng isang bangko. And this was set in the shortly after the pandemic. Nung time na nanganganib yung pamumuhay ng Boracay. Right. So at that time hindi nagsara yung card bank. And their advocacy is poverty eradication. So isa sila sa tumulong sa mga negosyo. Sila yung tumulong sa mga pamilya na nahirapan nung panahon na yun. Para makabangon. It's amazing. Can I just tell you na? So, it's card bank, and maganda dyan kasi is that ito yung panahon na inaasahan mo talaga yung tulong. Kasi tayong mga Pilipino, nung panahon na dumaan sa pandemya, hindi na natin alam kung saan tayo magkakuha. But again, card bank helped us with that. That's beautiful. That's a beautiful. Tumbok mo yan, Mims. Yes. Maui. Okay, JC, you're playing the role of Gani. Can you tell us more about your character? This is the movie's about his journey. He's a very workaholic person, I guess. Kasi for you to be in the service industry, you have to have that kind of passion. Calling yun di ba? Na gusto mo talaga yung ginagawa mo kahit gaano kahirap. And minsan talaga naapektuhan yung private life mo dahil dun sa work na ginagawa mo. Alam mo, buti nabanggit mo yan. Dahil ang dami sa ating mga manonood na sabi mo passionate and committed sa kanilang trabaho. Hindi po napakadali yan, di ba? Yung, lalo na yung mga working multiple jobs and also yung 9 to 5 na nanonood po sa amin. Maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. At magandang yun yung role na ginampanan mo, na experience mo. JC, eto, your director, Boboy Yonson, direct. Magandang umaga. Po, direct. Sabi niya, eto and I quote, low-key but amiable and down-to-earth. Perfect for Gani ka daw. So, paano mo naman naramdaman yung connection mo sa character, lalong-lalo na this is the debut film of your director? Paano ba? Diba? Kasi mahirap yan lalong-lalo na debut niya. Tapos ikaw naman, you've been acting for quite a while already. So I guess may similarities with me and the character. In terms of, I wanted to help with the community. I do NGO work too. And so meron din akong maybe same passion about, telling the stories and Exactly. I'm sure this is a different character that you're gonna give us, diba? Pero ang setting nitong pelikula ninyo ay sa Boracay and it is more than just a play, sabi nga natin, dahil parte siya ng story. So ano yung unforgettable memories mo dito while doing the film? Siyempre, Boracay yan eh. What stays in Boracay ba? Wow! What happens in Boracay stays in Boracay ba? Parang wala naman. Parang may pinangugutan ka. Parang ba siya yun? Parang So actually, isa sa plot ng pelikula namin ay bumalik siya sa Boracay pero ayaw niya nang bumalik doon kahit kailan. Dahil may nangyaring heartbreaking sa kanya. Kita mo? Sabi ko sa inyo, It's not always. At aalamin natin kung ano yung nangyari. Yun yung challenge doon. Paano niya haharapin yung fear na yun or yung memory na yun. Uy, nakaka-excite yan. Okay, JC, you are working with Valin Montenegro. Beautiful. Good morning, Valin. Beautiful, pregnant. Valin. And Valin is known for her comedic roles, pero kakaiba naman ang gagampanan niya dito. So how is it like working with her on and off cam? Actually, hindi ko pa siya naka-work dun sa comedic side niya. Hindi ko pa siya dun sa comedy part. And of course, sobrang funny ni Valin on and off cam, di ba? Pero this time, yung role niya, drama. And she was able to pull it off. And she made it so easy and manageable. And good work. And she's, di ba? She's pregnant now. Yeah. Diba? So motherhood, experiencing So proud of her. motherhood for the first time. Kaya hindi din nakasama with your promotion because nga ngayon sa kanyang pagbubuntis. Mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan. Kasama si JC, mamaya abangan niyo po yan. Samantala, sa aming pagbabalik, ilang bahagi ng Cebu City nalubog sa baha. PUV at CNBS drivers humihiling ng taas pasahe kasunod ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Yan at iba pang mga balita ay hahatid sa atin nila Ted Filon at DJ Chacha.
At saludo na po sa mga nabitin sa Kwentuhan with JC Santos. Makakasama natin siya sa kusina at magluluto tayo ng Super Extra Shrimp. Yay! May tutulong sa atin mamaya! Kaya tuloy-tuloy lang ang magtutok. Magbabalik ang iyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Masaya at engranding selebrasyon ang ginanap sa SMX Convention Center para ipagdiwang ang 50th anniversary ng nangungunang food company sa bansa. Nag-perform sa nasabing event ang ilang big OPM acts tulad ni Gary V at kanilang mga endorser na Mateo Gudicelli, Sara Geronimo at ang ating Mama Dimples Romana. From our small home kitchen to where we are now, 50 years later, I'm very grateful that we are still here, still doing what we love, and still serving Filipino families. Maraming salamat sa inyong lahat. Hinangaan ng kapatid viewers at netizens ang naging aktingan ni Carla Estrada sa hit teleseryeng Incognito na nalalapit na ang final mission. Si Kyla, super happy raw sa mga naka-appreciate sa kanyang role as Max at lubos din siyang nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa serye. I'm just so grateful. It's such a fulfilling feeling na kapit na kapit yung mga tao sa mga characters namin, di ba? At bukod sa tagumpay ng Incognito, grateful si Kyla sa panibagong blessing bilang endorser ng isang biscuit brand. Parang full circle moment to kasi baon ko lang siya sa taping dati. Ngayon, endorser na ako. So talagang, my heart is full. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Roselyn Ramirez matapos manalo ng pangharaba sa sasakyan sa Will to Win raffle. Malaking tulong daw ang premyo hindi lang sa pang-road trip nilang pamilya, kundi para na rin sa kanilang pang-negosyo. Masaya po kasi nakuha ko na po yung napanalunan ko. Magagamit na po namin sa pangnegosyo. Ang Photon Harabas TM300 ay makakatulong po sa kabuhayan ni Miss Roselyn. At naniniwala po kami na because Photon has been in the Philippines for 18 years, magagamit po nila ito ng walang magiging problema dahil ang service and parts po ay ginagarantiyahan namin. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Kasama pa rin natin syempre ang gwapong-gwapong si JC na may pelikula I Remember You. Pero bago natin ma-remember yan, na-remember nyo na ba yung dish na perfect ihain sa family this weekend na talaga namang paborito natin? Ito yung nakikita nyo kadalasan sa mga restaurant tapos ino-order natin. Pero doon, mahal. Yes. Pero dito, hindi kasing mahal. We got you. Dahil nga, maulan na hindi ito kailangan yung super effort pa. Lalabas ka ng bahay, matatraffic ka, baha, hindi na. Wala tayo doon. Magluluto tayo ngayon ng ating Super Extra Shrimp or Cheesy Garlic Shrimp with our air fryer. Siyempre, with our very special guest pa rin, si JC. Jace, welcome to the kusina. Thank you. Ito yung usually in-order ko noon. Nasa Boracay kami nung nagsushoot. Uy, wow! Sako! Oo, doon kasi maraming seafood talaga. Yes. Perfect. Ang sangkap po natin kailangan ay hipon. Ito pong hipon natin na devein na po. Tapos kinat na natin in between para bubukan na lang natin. We have butter, room temperature cream cheese, bawang, ordinaryo pong keso, asin at paminta, salt and pepper, Angela. Yan. Angela kasi. Hiniwa na natin ang likod na bahagi ng... Pasensya ka na, JC, may bisita tayo ngayon. Please behave. Kaya kasi sila pinag-aagawan nila kung sino mag-aabo. Kaya mo sila. Oo. Hiwain na natin yung bahagi ng hipon na tinatanggal po yung pinaka-ugat niya sa likod. Sa bowl, eto na. Siguro, Jace, ikaw na to. Para si Andre mamaya itetest natin dito. Ito. Hindi, panghalo. May spatula. There you go. Okay. So, sa bowl, pagsasamahin natin, Jace, ang butter, cream cheese, bawang, at keso. All of the things na yung nandyan sa harap mo.
to. Oo. Oh, naman, nagluluto si JC, ha? Manood ka. Kaya nga, oo nga. Mama, parang kalma lang pag si JC. Nakita mo? Kalma, Scorpion. It's very me, Very you, ma'am. Oo. Tawan-tawa na lang siya dun sa gulo niyo kanina. Sabi niya, ganito sila lagi sa mga. Ganito sila sa Nanonood na lang siya. Enjoy naman, enjoy naman. Oo. Tapos hahaluin lang natin yung Jason. Then lalagyan natin yan ng pepper at ng asin. Actually. Bibili pa ako ng salt. Bibili pa ng asin. Wait lang ha. Dali. Sige. Bye-bye! Ay, bye! Sabi niya, parang ako talaga to male version. Sabi niya, bye-bye. Alis ka, bye-bye. Ayan na, nakabili na. Ayun na ako. Bilis, mabilis. Walang traffic. Kasi tindahan, meron. Jay, saluin mo lang yan hanggang maging paste yan. Kung nahihirapan si JC, ito na lang. Malambot Kasi yung... ang laki ng spatula, JC, ito na lang. Para mas madali mo lang mahalo. Yeah. Yan, better. And then, bubukahin mo na itong hipon at ilalagay mo yung ginawang mixture ni JC sa gitna niya. Yan. So, nahiwa na siya prior. Oo. At alam mo, ang instruction sa atin, ang nakalagay talaga ay dahan-dahan. Dahan-dahan. The way to go about it is to put it sa palm ng kamay mo at ipapahid mo yan. So, wait, lalagyan kita ng sarili mong spoon. Para hindi Para maghawa. hindi ka na maghawa dyan. Ayan, ganyan. Kuha ka dun sa ginagawa. Jace, haluin lang natin ng kailangan maigi. pa- Yan, pitpitin mo lang ng maigi. Kailangan nakahalo talaga. Tapos ito, preheat na natin ang ating air fryer ng 200 degrees Celsius. So, lutuin natin ito sa Frozen? loob ng 8 to 10 minutes. Dati JC May- frozen. May workout in the morning. Okay lang, JC. Na-test yung muscle. Ano naman? Kayang-kaya. Kayang-kaya mo yan. Ayan. Sige pa dun sa... Wow! Tinuturo ka na. May tinuro sa inyo. Ano yung mami din? Kasi, Veteran ka. kasi kapatid, you're in my kitchen. Wow! Hindi mo tapos bilang. Ano to kitchen advantage, home kitchen advantage. Alam mo, ini-intimidate mo pa, tandaan mo. Actually, mas veterano to sa kusina. Gagano mo, gagano. Anong specialty mo, Jace? Ako? Ang dami. I'm from Pampanga. So, Ay, taga-loka rin mo sa Pampanga. Angeles. Batiin mo ang Kapampangan yung mga Kapampangan natin kapatid. Batiin mo. Hello mga Kapampangan. Reng Kabalen, kamusta kayo? Kamusta mo? Tagal na akong di nakakauwi. Ayan na. Taga-Angeles pala, si JC. Left. Maglagay ka na ng Pwede na, isa. pwede na. Okay. Okay, maglagay ka na, pakita na. Kapatid Yan. Okay. Spread na natin. Siyempre. Oo, Dre. Sige, patingin ka, lagay mo na. Dito. Sa ibabaw ng shrimp. Kakamayin ko na ha. Yes. Go. Para mapakita natin. Medyo dikit-dikit pa siya Ganyan. Okay lang yan. Mamaya kapag maganda na nainitan yan, Magme-melt. ay magme-melt na yan siya. Tapos ilalagay natin yan dito. Pero habang tinutuloy natin ating super extra garlic shrimp, balitan po muna tayo kasama si Manong Ted and DJ Chacha. Ganun palang magic ng pera. Kayang gawing pula ang puti. Nagiging salamangka. Oo. Nasa ano yan, nasa kawikaan yan. Ang pera ay parang salamangka. It's like magic. Di ba? Nagagawa nito ang lahat. At maaaring mapaibig ang sino man. Diyan tayo napunta eh. Ikaw Okay. talaga eh. Ha? Oo. Pero tignan natin kung kailan din sisimulan yan. Tsaka di ba meron pa yatang official document na inaantay itong mga divers natin bago sila magsimula. Sige, so pag-usapan po natin to ng medyo mas malaliman para po naman sa kapakinabangan ng lahat at doon din po sa mga yun nga Lalo na mga sa pamilya ng naghahanap. biktima. Alright, Oo. samantala mga kapatid. Pero sino ba yung female celebrity daw? Eh, hindi ko alam. Tanungin natin si Nanay Christy. Eh, Kasi parang- sa pinakahuling... Basta hindi ako to. Kasi hindi ako celebrity. So, hindi ako ito. Female ka ba? Tsaka hindi ako member ng Alpha. Female, hindi rin ako sure. Actually, hindi rin ako sure. Magandang tanong. Oo nga. Hindi rin ako sure. At di ako membro ng Alpha. Kasi Alpha member daw na sinasabi sa balita. Kasama sa Alpha members. Okay, ang daming OA, no? Dami. Ay nako, alam nyo, pag pinag-uusapan ng OA, kapag nagkakaedad, OA talaga. OA sa kasukasuan, OA sa sakit. Gustong gumalaw pero hindi makagalaw. OA,
Hello, osteoarthritis kaya yarn? Kaya huwag ng OA pa ha. Osteogard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin, samahan pa po ng tamang pagkain at ehersisyo. Aba, hindi na tayo magpapaka-OA pa. Hello? Meron na kayang Osteogard? Osteogard! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan po sa aming pagbabalik. Eto na! News 5! True FM. Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid! Handa na ba sila? Handa na ba kayo? Muli po, ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV5 at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman si DJ Chacha. At ngayon po sa ating pangunahing balita, wala pa raw pong planong tumakbo pero ibinidaho naman ni Vice President Sara Duterte ang pagiging frontrunner niya sa mga survey para po sa 2028 presidential elections. Ayon po sa bise, ito raw marahil ang dahilan kaya gusto siya ng mga kritiko na siraan. Sinabi po yan ni VP Sara kasunod nga po ng palitan nila ng birada ng Palasyo ng Malacanang. Sa susunod na taon pa raw po, i-anunsyo po ni VP Sara ang kanyang balakin sa 2028. Pero ang Palasyo, meron pong agad na buwelta dito. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat nagtatago ang bise sa naratibo na siya ang pinakamatunog na susunod na magiging Pangulo. Ito raw po'y tanging diversionary tactic lamang. Ayon pa sa Palasyo, obligasyon daw ng bise na sagutin ang kanyang mga kinakaharap na mga issue. Samantala, hindi naman pinalagpas ni VP Sara Duterte ang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng personal nitong inspeksyonin ang bilyon-bilyong pisong halaga ng droga na sinira ng mga otoridad kamakailan lamang. Tinawanan at napabuntong hininga ang vice-presidente sa nasabing larawan. Ang hirit niya, hindi dapat trabaho ng presidente ang magpa-photo op sa mga nasabat na droga. Pero to the rescue, syempre ang Malacanang, ang buwelta ng palasyo. Baka nakakalimutan daw ni VP Sara na ginawa rin ito ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Cavite noong 2020. Ang hirit pa ni Palace Press Officer Claire Castro. Ginawa lamang ni PBBM ang kanyang trabaho dahil mas gusto niyang walang namamatay sa drug war. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. No? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Yan nga po ang sagutang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at Vice President Sara Duterte. Samantala po naman kinumpirma ng Justice Department na nakipag-ugnayan sa kanila ang International Criminal Court para nga bigyan ng proteksyon ang mga testigo. Para yan sa kasong crime against humanity na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon po kay Justice Secretary Boying Remulla, kailangan pong matiyak ang kaligtasan ng mga testigo sa kaso habang nandito sila sa Pilipinas. Kaya hanggang 4 na testigo daw po ang ilalagay ng DOJ sa kanilang Witness Protection Program. Niliwanag naman ni Remulla na hindi gobyerno ang gagastos para ilipad sila sa The Hague sa kanila pong pagharap sa paglilitis doon. Titiyakin daw nila na ligtas ang mga ito. Ipinunto rin ni Remulla na ang kooperasyon nila sa ICC ay hindi kontra sa naunang posisyon ng ating pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang ito'y kumalas sa Rome Statute noong taong 2019. Bineberipika naman ng Philippine National Police ang mga ula tungkol sa pagkakadawit ng ilang pulis sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na nagsasagawa na sila ng malalimang investigasyon tungkol dito.
Pero hindi pa raw sila makapagbigay ng detalye dahil kailangan muna nilang alamin ang pinanggalingan ng nasabing impormasyon. Lumabas nga sa ula tungkol sa mga pulis na posibleng sangkot sa pagkawala ng mga sabungero nang maibunyag ito ng isa sa mga suspect na tumatayong whistleblower ngayon sa kaso. Pero ayon kay Torre, gusto muna nilang paghinay-hinayin sa pagdawit ng kahit sinong pulis dahil sensitibo at mabigat ang naturang alegasyon. Nakikinig din ang mga posibleng depensa, ang mga abogado magdidepensa sa mga taong masasangkot yan. We are making sure that everything that we do, every step that we take is legally tenable so that pagdating ng panahon ay hindi naman masayang ang ating mga efforts. Yan nga po ang tinig ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa ilang pang mga balita, tiniyak ho naman ng Education Department na papaspasan nila ang pagkuha ng 20,000 mga bagong guro para punan ang mga bakanting posisyon na binuksan po ng Budget Department. Alam daw ng DepEd na malaking kawalan sa pagkatuto ng mga bata ang malaking kakulangan nga sa ating mga guro. Kaya ginagawa raw ng DepEd ang makakaya nito para makakuha kaagad na mas maraming guro at ma-deploy sa mga paaralan. Kabilang sa mga kailangang punan ng DepEd ang kakulangan sa mga special needs education teacher, science teachers at marami pang iba. Naglagay po tayo ng items sa 17 regions pero mas marami po ang may talaga natin sa Region 4A sa Calabarzon, sa Region 3 or ang Central Luzon at ang Region 7 sa Central Visayas. Ito po kasi yung mga lugar na marami ang populasyon ng mga estudyante at meron tayong validated na teacher shortage batay sa enrollment. Yan po ang tinig ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral. Kanya po sinasabi na pag sinabi nating kakulangan sa public school teachers, iba-iba po ang kanila po namang specialization. May kailangan po para sa kinder, may kailangan din po para doon sa elementarya. Alright, may kailangan din po para sa math at science. May kailangan din po para doon po naman sa mga ilang pang specialization. Gagaya po sa mga itohong mga STEM. Opo, na uri po naman ng pagtuturo para po sa mga special din na mga kabataan. Yan po tinutukoy po ng DepEd rito sa 20,000. Yan daw po yung lahat ay plantilla position. Ibig sabihin, regular na posisyon. Pero ang kanila pong hiring dito ay dadaan pa rin sa kaukulang proseso na ika niya ay mas mabilis na. Samantala po naman sa oras na 6:45 in the morning. Abangan po ilang pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Dito tayo sa totoo. FM on 105.9. Good morning kay Attorney Junjun Salazar at kay Attorney Nelson Tan. Good morning mga tropang. Brum brum. Kay Samson ang aga gumising ha. Pati si Kuya Ariel at saka si Rolly at si Leo ngayon. Sila ay patungo diyan sa malamig na lungsod ng Baguio. O diba? Dapat hindi kayo papaliya, hindi ka sasabihan ng, "Hoy lalaki, kumusta ka naman? Ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsig to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataligya! Yun bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 6:51 sa ilang pang mga balita sa lalawigan. Nalubog sa bahang ilang bahagi po ng Cebu City, bunsod ng ulang dala ng thunderstorm. Hindi na madaanan ng maliliit na sasakyan ang ilang pangunahing kalsada. Maraming kinailangang humanap ng alternatibong ruta. Stranded din ang ilang commuters. May naitala ring landslide sa ilang lugar pero wala namang napaulat na sugatan. Nakahanda naman daw ang lokal na pamahalaan na rumesponde kung kakailanganin man. Ito po mga pagbabaha na ito ng thunderstorm po lamang ang sanhe. Maging sa Cebu, sa Davao, Metro Manila ay patikim lamang. Paano pa kaya kung talagang tuloy-tuloy na ang buhos ng malakas na ulan? Samantala po naman halos 1,000 residente ang nagpalipas po ng magdamag sa evacuation center matapos nga pong mawalan ng tirahan ng dahil po sa sunog sa Talisay City sa Cebu pa rin.
pasado alas 2 ng hapon noong Miyerkules nang sumiklab ang apoy na mabilis pong kumalat naman sa mga kapitbahay. Pahirapan po ang mga bumbero sa pag-aapula dahil makitid ang mga lugar na dadaanan po patungo sa mga nasusunog na ari-arian. Tumagal po ng halos 2 oras ang sunog bago na apula. Nasa 200 bahay po ang natupok. Ayon sa mga taga doon, pagwe-welding ang mitya ng apoy. Arestado naman sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur ang miyembro daw ng grupong Dola Islamia na nahaharap sa iba't ibang kaso. Kinilala po ang suspect na si Usman Abdullah na gumagamit din ng mga alias na Abu Usama at Junar Darino. Kabilang sa kinakaharap niyang kaso ang arson, multiple murder, illegal possession of firearms and explosives, kasama rin ang robbery extortion, pagtutulak ng droga at maging carnapping. Sangkot daw ang suspect sa pambobomba sa ilang bahagi po ng Central Mindanao mula taong 2016 hanggang 2020. Nasa kustodiya naman ng militar si Abdullah at mahigpit na binabantayan bago harapin sa korte ang kanyang mga kaso. Patay ang isang lalaki matapos pong barilin at saksakin ng umano'y legal na mister ng kanya umanong kinakasama sa Butuan City. Wala na pong buhay nang madatna ng biktimang si Rodel Valenzona sa loob ng kanyang pinapasukang construction company. Agad po namang inaresto ang nakaaway niyang si Michael Chavez. Ayon sa mga pulis, sinugod ni Chavez si Valenzona sa opisina ng kumpanya. Nag-away ang dalawa hanggang sa binaril at sinasakpan ng suspect ang biktima. Maharap ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms and bladed weapon. Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, nanawagan po ilang jeepney drivers at TNVS drivers na aprubahan na po ng pamahalaan ang pisong taas pamasahe. Yan daw po'y parang mabawasan ang bigat ng malakihang dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sabi po ng Altodap, parang agahan ito ha. Altodap? Oh, hindi. Grupo yan ng diba? Sorry. Oo. Ilang taon na pong nagtitiis ang mga chuper dahil nga po sa pagtaas ng presyo po ng krudo habang naghihintay po ng provisional fare increase. Pero ikinalungkot daw nila na kahit na piso ay hindi maibigay ng gobyerno. Mas malaking tulong daw sana nga ang taas pamasahe kaysa sa fuel subsidy na paminsan-minsan lang po nagagamit. Hiling po naman ng TNVS drivers na sana ay madinig ang kanilang hiling na taas pamasahe. Bagamat ikinalungkot nila na hindi na matutuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy, sila po'y umaasang pag-aaralan po ang taas pamasahe na noong pang 2023 nila hinihiling. Samantala, titiyakin naman ng Trade Department na mananatiling stable ang presyohan ng pangunahing bilihin sa bansa, kasunod pa rin po ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong linggo, lagpas 5 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at lagpas 4 na piso naman sa gasolina at kerosene. Nakikipag-ugnayan daw ang DTI sa mga manufacturer para panatilihing reasonable o resonable ang kanilang presyohan. Yan daw ay para hindi bumigat sa bulsa ng ordinaryong mga Pilipino ang bilihin. Tumahimik si LTFRB doon sa fare hike sila nag-anunsyo, pinaasan nyo. Ngayon tumahimik siya. Opo, binigyan na naman ng sakit ng ulo si Secretary Vince Dizon. Nakahapon po sumasalag dito po sa katanungan nga sa kanya pong pagharap sa Malacanang press corps. Samantala po naman, balak daw ho ng Transportation Department na pagandahin ang operasyon ng LRT2 sa pamamagitan po ng public-private partnership. Yan po inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos nga pong maantala ang operasyon ng LRT2 dahil sa aberya sa power transformer. Isa raw ito sa mga nakikitang pangmatagalang solusyon sa mga gantong issue. Yan po't lalo pat luma na raw po ang sistema sa naturang linya ng tren. Nakikipag-ugnayan daw ngayon ang Pilipinas sa International Finance Corporation ng World Bank para dito. Tiniyak naman ni Dizon na hindi ito mangangahulugan na magkakaroon agad ng taas pamasahe dahil gobyerno daw pa rin po ang hahawak sa usapin ng pamasahe. Samantala, patuloy nang bumabawi ang piso kontra US dollar. Nagsara po yan sa 56.605 level kahapon, mas mataas ng 10 sentimo kaysa noong Miyerkules. Kasunod pa rin yan ang tigil putukan sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Nakatulong din daw ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nanawagan po naman ang 35 mga organisasyon kay Pangulong Marcos Jr. na pirmahan na ang Konektadong Pinoy Bill. Yan nga po'y matapos na ipanawagan ng ibang grupo
na ang pag-veto ng Pangulo sa naturang panukalang batas. Pangamba kasi ng ibang grupo maging banta ito sa seguridad ng bansa. Pero sabi ho naman ng mga pabor sa panukala, tinitiyak po ng Konektadong Pinoy Bill na sumunod ang mga papasok sa network provider sa international standard. Na makakatulong din daw ang panukala para mapaganda ang internet service sa Pilipinas at pagbigay po sa mga Pinoy na mas maraming pagpipilian na service providers. Samantala po naman, magandang umaga po kay Architect Hannah Monson at sa lahat ng mga engineers na nakikinig ngayon sa atin. Sa mga nasa construction business, mga foreman at mga manggagawa, mabuhay. Kabisado po natin ito na kapag ang pinag-uusapan natin ay standard sa light steel frames, saan ka pa? Sa J-Max ka na. 17 taon nang nagsisilbing standard para nga sa light steel frame sa Pilipinas, kaya sigurado ka sa kanyang quality at safety. Kaya pagpunta mo sa hardware at depot, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames. Para sa ating mga kisame at mga dingding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Mabibili yan sa Santillan Rentals and Trading. Ayun talaga naman. Santillan Rentals and Trading sa Valencia, Negros Oriental. Diba? At sa Uymatiao Trading Corporation, diyan po naman sa Perside Street, Dumaguete City. Uymatiao Trading Corporation. Itanong po sa ating mga kaibigan ng mga counter clerks sa inyong mga suking hardware stores, sila po nakakaalam. Ang J-Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. And baby girl, sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat. Lalo pang lumobo ang bilang ng mga namatay sa Gaza dahil pa rin sa mga pag-atake ng Israel. Sa kabuuan, naabot na po sa higit 56,000 at 100 ang kumpirmadong patay. Nangyari po yan kasunod ng karagdagang 79 na Palestinong sibilyan. Kasunod ng pambobomba ng Israeli forces sa magdamag. Samantala halos 400 iba pa ang naitala na sugatan sa pag-atake. Una nang kinumpirma ng IDF ang panibagong serye ng pag-atake sa Gaza. Samantala pa rin nagdadalawang isip umano na umuwi at magpalista ang mga OFWs para po sa repatriation program kasunod nga po ng ceasefire sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Ayon po sa Foreign Affairs Department, 50 lamang sa 300 Pilipino ang nagkumpirmang itutuloy ang pag-uwi sa bansa. 2 po sa mga ito ang nakatakda pong umuwi ngayong linggo. Ayon po kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sanay na ang mga OFWs sa sitwasyon sa gitnang silangan, lalo na yung mga matagal nang namamalagi doon. Matatandaan pong binomba ng Israel ang nuclear sites ng Iran na naging mitya ng 12 araw ng gera. Lalo pang tumitindi ang girian sa pagitan po ng relihista at puwersa ng kapulisan sa bansang Togo dyan po sa West Africa. Kabilang sa nakiisa sa protesta ang daan-daang residente sa Lome kung saan isinara ng mga ito ang ilang pangunahing lansangan. Nangyari po yan kasunod ng panawagang pagbibitiw sa pwesto ni longtime leader Faure Nasingbe. Ayon sa report, simula 1967 nang umupo ang pamilya ni Nasingbe sa nasabing bansa. 5 ang kumpirmadong patay matapos mo naman ang matinding pagbabaha sa Himachal Pradesh sa India. Kabilang po sa na-recover ng Indian authorities ang isang bangkay na palutang-lutang sa Indian state. Napinsala po naman ang maraming kabahayan at kabuhayan bunsod ng mapaminsalang kalamidad. Nakaranas din ng matinding pagulan at pagbaha ang ilang lugar sa Venezuela. Sa tindi po ng masamang panahon, nawasak ang tulay sakop ng Portuguesa. Apektado rin ng kalamidad ang 5 iba pang rehiyon sa tinamaang bansa. Wala pang naitatalang nasaktan o nasawi, dulot pa rin ng matinding pag-ulan at pagbaha. Mga kapatid, ganap na pong alas 7:01 ng magandang Friday morning, girls! Uy, tayo po'y magpapaalam na dito sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Pero bago tayo mag-bye-bye, ang oras muna mga kapatid, hatid sa ating lahat ng The Medical City. Good news! Covered na nga ng PhilHealth benefits ang procedures para
para sa heart attack. Para sa agarang lunas sa puso, trust the Medical City. Sa The Medical City, mayroong 24/7 emergency care at internationally accredited heart care experts. Pwede po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 on 1PH. Pwede rin po sa Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At tayo po ay napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See you on Monday mga kapatid sa TV5. Tingnan mo naman yan. Yung tinatawag ng Sofer Extra Shrimp. Sarap. Sino ba nagpauso ng Sofer? Sofer. Yung ano natin yun sa Social TikTok, media. diba? Oo, sa TikTok. Sofer sumakses. Yan. Step ang budget natin dyan ay 280 pesos for 8 to 10 pieces of cheesy garlic shrimp. At ganyan ang itsura niya. Tingnan mo, parang restaurant grade na siya. In fairness. Very shrimp porta. So, parang lalabas 28 pesos kada piraso. Baka sa... Hindi nakinig. Oh, hindi. Oh, dinidma ko. Nakinig ko. Dinidma ko talaga. JC, ikaw pala ang husay ng mga kapatid ko dito pag merong bisitang kasing gwapo. And alam nyo ba, this will not be the last time makakasama na. Ayan pala, expectation versus reality. Kuha. Kuha naman. I would say, medyo lamang pa nga yung atin. Wow! Wow! Tikman na natin. So, Okay. go ahead, please. Dre, pagsilbihan natin ang ating bisita. guest. Okay. Pero habang kumukuha ka dyan, pagsilbihan nga eh. Pagsilbihan, binigay. Sinabi na akin na, JC. Cute niya dito. Ang cute daw natin dito. Finally nakapag-comment si Big. So, Okay, Andre, kayo. bigyan mo na yung mga girls. Okay. So, Jace, this is not the last time we're seeing you because balita ko, meron kang 48 films this year. Wow! Apakadami naman pala. Pahinga din. 47 lang yung bilang ko. Pero So, babalik ka. Yes, Pero babalik ako. promote muna natin ngayon ang I Remember You. yes. This coming July 9, I will be magkita-kita tayo sa sinehan dahil ipapalabas na po ang I Remember You. I Remember. This is showing nationwide po sa lahat ng mga... This is an inspirational movie. It's about love, second chances, and of course, saving the community. So, Ay, ang ganda. And again, this is by Carbank, no? yes. And Bente Bente Productions. Bente Productions. Productions, directed by... Boboy Yonzon. Direct Boboy, this is your debut film. Congratulations in Congrats. advance. And I want to give a very special shout out to my ate Katsi. Oo, dahil film niya din pala ito. Siya nag-produce ba? Tama ba? Yeah. Na-director na ngayon. Yes, Yes. syempre. Fleeting, Congratulations. correct? Yun naman yung dinirect niya. Yes. Okay, And go si Valinen. ahead. Good morning, Evelyn. Nakasama mo din Yes. dito. Thank you, Jace. Ano, kamusta? Verdict. Sarap. Ano Nakakaiyak Direct sa team. sarap. Direct Yo, team. direct team. Yay! Good job. Ganito pala kayo dito? Food trip lang kayo? Yes. Kaya sa susunod, magluluto ka ng breakfast food or any dish naman. Kapag sa Pwede. susunod mong pelikula. Game. Pag sa number 35 mong pelikula is, wala na. Kayang-kaya to kapatid gawin sa bahay. Pang restaurant ang datingan. Kanin na lang ang kulang. Pwedeng pambaon kasi, di ba? May asawa na si JC. Yes. Okay, let's say hi to your minamahal. Hello sa aking misis. Natulog pa? Natulog pa. Oo, pwedeng pampabaon. No, my misis, name ng misis ko is Shy. Shy. Sobrang pangalan. Hi, Shai. Kamusta? Sa sobrang sarap ng shrimp, nakalimutan niya yung pangalan. Okay, pwedeng pambaon sa ating mga asawa kasi ang shrimp kadalasan hindi talaga pang school yan. So this is something more special. If you wanna serve it, could be served with pasta, with kanin. Oo, pwede yan with fried rice. Okay. May cheese din siya, May so cheese. pwede rin siya sa bread. Tama. Garlic bread. Oo. Thank you, JC! Thank you, JC Santos. Maraming salamat. Abangan natin yan. And also, sa ating mga kapatid na nanonood po ngayon, kakagising lang oras natin 7:06. Kain po tayo, almusal na po tayo sa aming pagbabalik mga kapatid sa Spotlight On pa rin. Isang rock and roll na performance ang kanyang ihatid sa atin. Maya-maya, abangan po si Karen Tevani live na live. Marami pa tayong pampa-good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang... Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Oras po natin, 10 minutes past 7 in the morning ngayong Biyernes. Matapos ang dalawang magkasunod na oil price hike ngayong linggo, magkakaroon daw po ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base po sa forecast ng DOE, maglalaro yan sa 1 peso and 60 centavos hanggang mahigit 2 piso ang posibleng rollback sa diesel. Nasa piso naman ang bawas sa gasolina habang nasa 2 piso ang itatapya sa kerosene. Nakatulong daw sa pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. At para naman po sa mga naghahanda ngayon, 7-Eleven ngayong Biyernes, tapos na po ang linggo bago tayo mag-weekend. Kung papasok po kayo sa trabaho at eskwelahan, maki-weather update muna tayo. Mula sa nag-iisang Weather Tito na lagi pong may panahon para sa'yo, Tito Alvin, birthday boy. Kamusta ba? Ang hangin ngayon sa Luzon, pwede na bang mag-surf ang mga kapatid nating sporty na kagaya mo? Good morning, Kuya Andre, at good morning mga kapatid. Ulat pa na po tayo ngayong Friday morning. Tuluyan na pong nalusaw yung ating binabantayang bagyo o dyan po sa may area ng West Philippine Sea. Wala na po yung epekto sa atin. Meron tayong binabantayang mga grupo ng kaulapan o mababaw na low pressure area dito sa labas ng PAR. Pero ito po ay hindi naman nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito pa rin habagat o southwest monsoon ang nagdadala po ng mga posibleng pagulan at thunderstorms, particularly sa western section ng ating bansa. Dahil pa rin sa ating habagat o southwest monsoon, asahan po natin ang mas maulap na panahon at mga posibleng pagulan at thunderstorms dito sa mga areas ng Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union, Pangasinan, maging dito sa area ng Calabarzon, kasama na po dyan ng Cavite, Batangas, Mindoro at area ng Palawan. Maging dito sa area ng Western Visayas. If ever, may mga pagulan naman tayo sa natitirang bahagi ng ating bansa, ito po yung mga pulo-pulo o yung mga isolated na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Dito sa Metro Manila, sa mga papasok ng trabaho at opisina, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng mga payong o anumang pananggalang sa ulan. Although sumisikat po ang araw ngayong umaga, mas maula po ang panahon natin ngayon kaysa nakasanayan. At any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga pagulan or mga posibleng thunderstorms. Again, if ever may mga thunderstorms po tayo, mag-ingat po tayo dyan dahil minsan biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na posibleng magdala ng mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas. Magpapatuloy po ang epekto ng habagat o southwest monsoon dito sa Metro Manila ngayong darating na weekend. Kaya sa may mga lakad, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong. At mag-ready po tayo sa mga posibleng pagulan, particularly sa hapon at gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa'yo. Isa pa. Ayan. Ang akala mo nakalimutan namin? Dito nilagay. Wala ka! Happy birthday! Happy birthday! Sabi natin, ating mga kapatid, happy birthday sa nag-iisang weather tito ng News 5, Alvin Pura. Happy birthday! At bukod sa amin, meron pang gustong bumati sa'yo. Panoorin mo to, bakit? Hi, Alvin! Happy birthday sa'yo. Gusto ko lang sabihin na sobrang proud ako sa'yo for being back in action. I am very happy na nakuha ka ng TV5 mula sa mga alon. Ako, mula pa nung sinuunang panahon na magkatrabaho tayo, I've always believed in you, your skills, your potential, and your ability to serve the people. Kitang-kita naman natin yan, nagigil ka, no? Kahit sa online mo lang. Kaya naman din talagang deserve mo yung pagkakataon to be here, and I am rooting for you all the way. Just wanted you to know that. And nandito lang ako kung kailangan mo ng kaibigan dito sa industriya natin. And just be yourself dahil love ka namin for who you are. Happy birthday! May reaction ka kay Gretchen dahil kapatid natin si Gretchen, nagmensahe, nagsama kayo dati, di ba? Sa dating kabilang, kabilang show. Ibang network. Anong gusto mo sabihin? Ayan, maraming salamat kay Ma'am Gretchen. Actually, thank you kay Boss Patrick at saka kay Sir Ryan. Sila yung mga unang nag-recruit sa akin. Kay Ma'am Grace, yan. And then, syempre, si Gretchen yung kumontak sa akin kasi dating ang ka-work siya. Kasama mo din, di ba? Salamat sa tiwala. And then, syempre sa
lahat ng bumubuo ng Good Morning Kapatid, particularly sa mga host na gumagabay sa Dre, bago natin tawagin, sige. Di ba ako lagi namimigay ng kape sa kalsada? Oo. Dre, may nag-request. Kung may pakape ako, papandesal ka naman dyan. Papandesal. Pakita mo yung pandesal mo. Bago pakita pandesal mo. Ito yung pandesal na. Tingnan mo. Papandesal. Ilan yan? Isa ba? Ilan? Saan yung pandesal? Ayun na, pandesal ba? Ayan. Ayan, pandesal yan. Eto na. Tawagin na natin. Pakita, Dre. Ang ating mga girls, tawagin na rin natin ang ating mga girls. Ayan na. Ayan sila. Bawal niya sa umaga. Pandesal. Thank you po. Salamat. Ito, sana magamit mo sa mga lakad mo, pagpunta mo sa surfing mo. At ano pang... Ano ba yan? Tricycle? Hindi. iPhone na. iPhone 15. Wow! Maliit na maliit. Yes, kasi ito kasi hindi ka kumakain madalas, but it's coffee na may tsokolate. Para naman sabay-sabay tayong manaba. At alam mo, pag galing sa kanya, mamahalin niya. Okay, regalo. Ito, regalo namin. Anong regalo? Regalo namin ni Anong regalo? Pawi. Alam mo, walang regalo. Hindi alam mo, pero extra ko yun. Meron kami, sagot na namin yung mga girls. Kuya Andre, eto meron kami. Bunot kayo, bunot. Dok, atras ka, pakita natin. Nasunog pa yung jacket mo, ha? Bunot ka sa akin, very good. Ayan, sige Dok, meron din. Dok, pabunot din ako. Bunot ka din. Bunot ka din daw. Pera pa yan. Ano mo, pera. Tingnan mo pa din yung tsokolate ko nga coffee flavor. Wish, go ahead. Tutuloy ko lang nagpapasalamat ako sa Nagpapasalamat ako sa mga kasama ko sa mga host dito sa Good Morning Kapatid. Kasi relatively ako yung pinakabago dito, yung pinakabagito sa pag-host or sa larangan ng pamilya ng industriya ng broadcasting yan. So ginaguide nila ako, lalo-lalo na yung pagbabasa ng prompter kasi nahihirapan talaga ako. Sila yung mga veterano sa... We love you, Tita Na! Thank you! Happy birthday, Blow na. Make a wish! Happy birthday, Paking Alvin! Yay! At susunod naman po, mula sa isang all-female rock band. Siya ngayon ay nagpo-focus na sa kanyang solo career. Abangan niyo po, Karen Tevani, live na live! Game on at ready na rin sila for their new role. Abangan ang powerhouse New Gen Stars, Sky, Bong, Dylan, Bensoy, Jude, at Lance. Live na live din dito sa Good Morning, kapatid. Okay, wag mo kayong alis. Magbabalik pa ang yung paboritong morning kasama. Ito ang... Good Morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ang tunay na laban ay hindi lang po sa court, kundi sa puso. At ngayong umaga, kikilalanin po natin ang cast ng bagong feel-good sports rom-com na Love at First Spike. The powerhouse New Gen Stars, Sky, Bong, Dylan, Bensoy, Jude, at Lance live sa Good Morning, kapatid. Good morning, mga kapatid! Good morning, mga kapatid! Simulan ko na Go ahead, kasi Debs, one go of ahead. them is actually my OG baby, Yes. Sky. Hi, Ate I'm Debs. so excited because alam ko naman ang husay ng mga batang ito. Pero simulan na natin pag-usapan. Love at First Spike. Ang galing, no? Very witty. Witty. Imbis na at first sight, at first spike. Pag ginawa mo yan sa minamahal mo, ang tanong, mamahalin ka. Pag in-spike mo. Diba? Agad-agad. But this is a coming-of-age sports romantic dramedy. And ang ganda kasi parang first of its kind siya dito sa atin. Tell us more about it. Sinong pwedeng magkwento? Okay, I'll start that. Yes, So, baby.
si Direk Ivan Payawal, our director, talagang ito yung una sa Philippines na volleyball game talaga yung iniikutan ng kwento. At sabi niya sa amin, bakit wala pang gumagawa? And nung ginagawa niya, yun pala. Dahil sobrang hirap niyang gawin. So it's a concoction of the sports. It's a concoction. Kape. Inumin pala eh, no? Hodgepodge. Pinagsama-sama dito yung coming of age because mga high school students sila. Tapos, there's friendship and love. Ay, nakaka-excite. Alam mo, Dems, nakakatawa dahil kita mo yung chemistry kagad nila, diba? Yung talagang alam mo kasi close nagbabasagan na sila. Okay, pakikwento, isa-isa Bong, simulan mo, tapos papunta tayo kay Lance, kay Jude, kay Sky, and so on. Yung inyong magiging role dito sa Love at First Spike, at ano yung kung may similarities man ito sa inyong personality? Yes, thank you for that question. Ako nga po si Bong Gonzales and I play the role of Hans Mendehar po. Ang character ko po, tahimik, demure. Similar po siya sa life ko pero hindi po ako mahina magsalita. Pero yung character ko po mahina magsalita pero may journey po siya. Eventually, goal niya is to find his voice back. Lance? Hi, ako si Lance Reblando. I play the role of Diamond Hernandez, who is a trans woman na member ng boys Brixton Volleyball Team. Okay. So feeling ko nagkakapareho kami ni Diamond kasi pareho kaming trans woman, pero mas firm siya sa kanyang mga decisions and mas assertive siya sa kanyang mga pinaglalaban. So, yeah. Kumbaga ikaw, as a soft girl ka. Mabilis ako masway compared sa kanya. Okay, Jude. Next! Hello po, ako po si Jude Hinumdum. Jude. At gumaganap po ako bilang Kidlat sa series na ito. Mga names nyo, Hans Diamond Kidlat. Okay. Si Kidlat po ay ang mistress of the elements, aka Storm, sa series na ito. Siya po ang pinaka maganda lang. Sa members ng volleyball team. Siguro po yung pinagkakaparehas namin, yung charisma siguro at yung ganda. Wala nga. Magnetism! Sky! Ako naman po, I play the role of Lucien Ong. So si Lucien, medyo marami kaming pinagkaiba. So lahat ata pinagkaiba. So very different from who I am, how I act, how I talk. So very feminine siya. Meron siya sariling orbit na ginagalawan. May sarili siyang pacing. So, ayun, similarities, I think, love for fashion and yun lang. Binsoy! Ako naman po, ang role ko dito ay si Ray. Isa po siyang probinsyanong lasinggero. Siguro, hindi totoo yan. Huwag kayo maniwala kay Dylan. Ikaw Good morning. So ayun po, isa pong lasinggerong probinsyano, pero kahit lasinggerong probinsyano siya, may sense naman siya kausap. Siya yung best friend ng lead role namin na si Uno. And ayun, siguro ang pagkakatulad namin is probinsyano talaga. Si Ray ba may sense kausap kapag lasing o kapag hindi lasing? Pagtulog po. Pagtulog! Okay, next up. Ako nga po pala si Dylan, ang gaganap po na Ethan po natin dito sa Love at First Spike. Ethan. Siya po ang main spiker ng Brixton Volleyball Team. Ang pagkakapares po namin ay pares po kami yung volleyball player talaga. Kasi I play volleyball talaga. Play volleyball. For which school? University of the East po. That's amazing. Shoutout natin yung mga taga-UE, diba? Shoutout mga taga-UE Warriors dyan. Ay, galing. Okay. Ngayon naman, mas kikilalanin pa natin sila. Maglalaro tayo ng Who's Most Likely To. Cast of Love at First Spike Edition. Okay, simulan mo na, Dims. So if I remember correctly, sorry, kasi pinapakilala natin yung mga characters nila sa Love at First Spike. Tama. So Hans, Diamond, Kidlat, Lucien, Ray, at Ethan. Okay, very good. Galing, no? Ang galing, no? No, kasi yan ang mga kikilalanin nila. Dapat hindi nila makalimutan ang pangalan na yan. Pati guys, kita nyo naman ang memorya niyan. Kaya award-winning actress yan. Ang tawag dyan ay Ginkgo Biloba. Okay, let's go. Who's most likely to be? Eto, kailangan, alam nyo kung guilty kayo, taas nyo na kamay nyo bago pa magkasakitan. To be late sa call time. Wala siya. Alam mo, pag-usapan natin,
Di ba ganun yun sa barkada? Pag wala dito, Pag wala yun ang dito, yun ang pag-uusapan? ulam. Sino ang Sino? nalilit? Meron ba? Parang wala po. Parang wala. Ay? Walang halong Wala na tong game na to. Okay, next question. Who's most likely to cry during a dramatic rehearsal? Yung naunang umiyak, palagay ko si Sky ito eh. Ikaw ba, baby? Oo. Tsaka ito. Pati siya. Parang kayong apat. O yung parang naiiyak na kagad. Ay, don't worry, ganyan din ako. Kasi hindi ako take one artist. So, kailangan sa rehearsal, mainit na ako. Yun. Okay, who's most likely to laugh in the middle of a serious scene? Ako po. Ikaw Ako. yun. Dahil Madali grabe yan. ad-lib niya. Madali ang patawarin. Grabe ad-lib niya yung, ano po Ate Dims, parang first take, iba yung sabi niya. So parang Tapos hindi ko, sa next, iba. Sa next, iba. So parang, Alam mo bang tawag doon? Ha? hindi po. Ang tawag doon ay sabotahe. Wait lang, kailangan ko mag-explain. Kasi si Derek po, mahilig siya magpa-improve game to keep the scene fresh. At nasa territory ng character ko yung pagiging tarantado. So, uy! Parang ako yung nabubuno. Ano yun? Adjective yun. Eto naman. Next question. Who's most likely to throw a pasabog birthday party para sa buong team? Sino yung bida-bida? Yan yun. Oo. Sino? Ay, walang galante. Sino? Parang si Sky. Sky. Alam ko si Sky yan kasi kay Karina palang super spoiled na eh. Di ba? Sobra. One of our friends. Okay, ngayon, naku, sayang marami pa akong tanong. Kasi di ba ang saya nung show nila, Love at First Sight. And Spike, at ang maganda kasi dyan ay mga kabataan, iba na yung lingwahe talaga ninyo. And bawat isa sa inyo, you represent a different kind of Gen Z. So thank you for doing this show. Excited kaming lahat. I-promote na po natin Love at First Spike. Lance. Hello po! naset po namin ito ng maayos, kaya sana po ma-receive nyo kasi palong-palong or pumalo na po kami ng episode 1. So abangan nyo po yung episode 2 later sa I Want, mamayang 8 p.m. po sa Kita Kids. Sino ang business unit head natin? Love at First Spike. Sino producer head? I Want mismo. Sa I Want to. Hello kay na Kuya Mark Gile. Good morning po. Maraming salamat sa inyo sa Thank you. pagbisita. So good morning kapatid Sky, Bong, Dylan, Bensoy, Jude, at Lance. Let's go! At sa aming pong pagbabalik bukod sa Space Card, palaban din ang kanyang talent. Abangan si Karen Tavaney live na live dito po sa Spotlight On. Kaya wag na wag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Ito po ang Good Morning Kapatid! Sino talaga ako sa mundong magulo? Ano ba ang totoo? Naghahanap ng sagot na di ako malalagot. Lahat na lang nauulot kung saan sumusuot. Pero di ko na kailangan pakinggan sila. Di ko na kailangan patunayan pa. Ayoko na maulit pa. Di na iisipin sila. Wala nang sasayangin pa.
isipin sila, wala nang sasayangin pa. Di kailangan mag-iba, para lang sa iba. Ayoko na maulit pa. Di na iisipin sila. Mga kapatid, Karen Tiffany! Hello, Love the live! Karen! Karen, thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Pakilala mo tayo isa-isa. Why Yes, don't you- yes, Yeah, yes. go ahead. Go ahead. Good morning. My name is Mika Cruz. On keyboards. Okay. Tupe on drums. Okay, ayan. Again, one more time. Hi, I'm Tope. I'm on Tupe on drums. Okay. And this is Ian on bass. There you go. And of course, Karen on vocals and Hi, guitars. Karen. Karen, how do you enjoy being a solo artist now? Naggaling ka nga sa isang all-female rock band, kilalang-kilala yung General Luna. It's a different experience, but it's very exciting because it's like an adventure, diba? You explore and then you discover new things. Okay, tell us about Miss Karen, your single, your latest single, Ayoko Nang Maulit Pa. Saan ba galing yun? May experience ba? Ano bang ayaw mo nang maulit pa? Actually, Yung tricky, tao no? ba Parang, o yung pangyayari? Parang pag-ibig, no? Pero hindi. Yung pangyayari. So, Ayoko Nang Maulit Pa is like, let's say, an inspiration na you don't want it to happen again, yung makikinig ka sa iba. Yeah. So it's like, you know, you have to express who you are, your true self. So, because there was a time in my life where I tried to listen To others. to what they say about me, and I tried to follow it. Okay. So, it was never me at all. And then now, I don't want to listen to them and just do the thing that I do. You do you, kumbaga. Tama yun, you do you. you. Dahil nga daw po galing kayo sa isang rock band. Gano ba yung mga rock band? Yes. May pagka-rock din po ba yung genre ng kanta po ninyo? Actually, hindi. It's sabihin natin, the one that stands out among all my songs. Yes. This is a one bit is of different. electronic pop. Yes, correct. Okay. Why don't you promote, invite everybody to listen to your upcoming tracks, your gigs also. Go ahead, social media accounts. Go ahead, Karen. Yes, so I'm inviting everyone to listen to my songs on Spotify and all online platforms. It's just Karen Tiffany. And my newest single, Ayoko Nang Maulit Pa, it's produced by Bryson, Brian and Tim, and it's under Curve Entertainment. And of course, if you want to check out my gigs and updates, just follow me, Karen Tiffany. And tomorrow I have a gig, Fête de la Musique. Fête de la Musique. Yeah, I think they promoted here Fête the de other la week. Musique. But my stage would be at Bar 9, so it's at Alabang, South. So Alabang, sinong taga South. Oh. Maraming salamat. Thank you so much for having Tiffany, me. live na live dito sa Good Morning Kapatid. At tara, mas todo pa ang good vibes natin. Jamming tayo ulit with Karen and our very own Eat Girl on the Go Punso, Maui David! Midnight, come and pick me up, no headlight. Tongue dry, and the burning flames of paradise. I should just tell you to leave, cause I know exactly where it leads, but I will just go round and round each time. You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when you go crashing down, we come back every time, cause we never go out of style. We never go out of style. Woohoo!
weekend na naman. Ako, thank God it's Friday. Masarap mag-food trip with your lovey-dubs and family. Kaya naman, sagot na tayo ng dati naming personnel o dating admin personnel na nagsimula sa puhunan na 500 pesos lang. Kita tayo, kasama po ang owner ng Jerry's Home Cooked Meals na si Jerry Domingo. Good morning, kapatid! Come over! Come here po! Wow, look at this! Sobrang daming food! Okay, sir, F na F ko pa naman yung pag-i-intro dito. Wow! Surprise! Akala ko mag-ano. So today po, birthday po ng ating weather dito, Tito Alvin. Pero bukas, birthday ni Angela Lagunsan Castro! Jen, dito ka, Jen. Dito ka sa kita. Dito ka sa kita. Tita Dim. Andito na pala yung boyfriend mo. Ay, ito pala. Ito. Tita Maui. Tita Maui. At syempre, nandito po. Papa Jack. Oo, Papa Jego Castro and Mio. Yan. Oo. Nagulat ka? Hindi ko akala ko mag-interview pa talaga ako. Una namin tanong, Angela, bakit ang reaction mo nye? Oo, kunyari guest ka talagang sorpresa. Okay, Jegs, Mio, anything you wanna, of course, tell our birthday girl? Happy 18th birthday, Angel. Yes! Di, ang alam niya Dalas kanina, talaga to eh. magkasabay kami sa car, pero alam niya dahil may kainan sa One News. Hindi namin sinabi papasok dito. Ano message? Ibubulong ko mamaya. Pwede, hindi ka kasali. Ayan mo na silang mag-asawa. Si Mio, may message. Hi, Mio. Happy birthday, Mom. Thank you for being my #1 supporter in basketball, and thank you for screaming your heart out every game. And love you, Mom. Ang gwapo ni Mio! Para kayong twins! Para kayong magkapatid! Grabe! Tingnan, para kayong pinagbiyak! Tingnan mo, magkamukha pala talaga So, kayo. yung kinakwento ko kanina Oo. sa anong latest na isinilang ko na 8.2 pounds. Ayan na siya. Ay, meron bang mga iba tayo? Halika na! Wow! Look! Mga gusto pang bulati sa'yo. Di ba? Amoy na laba. Hindi. Hindi. Amoy sa labas. Hello po. Akala ko, ano ka na, hindi ka pupunta. Akala mo sa ano siya, health check? Oo. Dito, dito. Balik sa atin. Support mo yun. Mga regalo natin, regalo. Ang galing niya, promise. Tanungin natin sila kung sa kanilang mga wish. Siguro si Mama Chicks mo na, Mama Chicks. Wow! Ito, meron akong dala sa'yo. Ano lang ito, this is very symbolic of everything that we have done together dito sa... Akala mo kung ano. Hindi. Ito yung, di ba, lagi tayo isang, 1 cup of flour, 1 cup. Oh, I love it. Magaganda yung mga bowl mo ngayon. Para ito, nagluluto ka, may isip mo yung ating set. Uy, I love it. Thank you, Mami Chiki. Tito Alvin. Siyempre, galing sa'yo. Oo, sige mamaya. Ito, syempre, kay Tito Alvin meron din. Thank you. Wala, maalak lang yan dahil super cool si Tito Alvin. Pag nakikita kita, di ba, pala, you are the epitome of cool. Yun. Pag si Mama Chiki talaga nagsasabi, lahat ng words i-google ko muna. Epitome. Ma'am Angela, Ay, akin na rin yan. hindi ko sa'yo, ma'am. Sarado pa eh, pero kukunin ko. Okay lang yan. Quits na tayo. Yung pang-kita inhaler natin. Good luck po. Okay, thank you. gift natin. Okay. O, ito. At syempre, si Doc Joseph naman. Doc, Nagulat ka. Oh, Mike. Nagulat ako, Doc. Nagulat Oo. ka. Kasi sabi niya hindi na daw siya pupunta. Kagabi pa yan. Sabi ko, matulog ka na, chill lang. Anyway, to my good friend and my inaanak sa kasal. Thank you, Doc. Happy birthday. Yes, Best Emperor. wishes and more power and more success. Pwede rin. I-manifest natin. Sabi ni Mio. Thank you, Doc. Paano, malagyan na muna natin. Yes, lagay muna natin doon. Okay. O, bukod nga daw kina Kuya Diego, Mio, Doc Joseph, at kina Mama Chiki, meron pang ibang gustong bumagay sa'yo, Mama Angela. Panoorin natin. Angel, magandang araw sa iyo. Wala akong magawa, obligado.
under compulsion by the Honorable Diego Castro. Pero siyempre, seriously gusto kong magparating sa iyo ng aking taos-puso na pag-greet sa iyo ng happy birthday. Alam mo, talaga naman yung mga pinagsamahan natin, lalo na ng mga panahon na nagsisimula sa telebisyon at siyempre sa radyo rin. Naku, napakasaya at ang dami natin mga pinagsamahan. Dami kong natutunan sa iyo din. Sana may natutunan ka naman kahit paano rin sa mga panahon na nagdi-discuss tayo. Iba ang lalim. Lalo na kapag SONA coverage natin, hindi ko makakalimutan yon. Perfect team, perfect tandem natin. Hi, Angela. Happy birthday. Of course, I wish you always the best. May you fulfill all your wishes in life, and may God always protect you and guide you with your partner, of course, Diego. I love you guys. Happy birthday, Angel, my good friend and my inaanak sa kasal. Okay. May you have more blessing and good health. Have a nice, happy day today. Happy birthday! Uy, may nagba-birthday ngayon. Ang ating inaanak. Na napakaganda, nagmana sa ninang. Nasing talino rin ang ninong niya. Walang iba kundi si Angela Lagunza Happy Castro. birthday to you. Happy birthday sa iyo. We're so proud of you. Ang layo ng narating mo. At siguradong marami ka pang mga success sa iyong career at sa iyong personal life. So we wish you all the best sa iyong birthday. Sana ay ma-achieve mo lahat ng ito the soonest possible time. Yun, UP grad ha. Magna cum laude, Magna. papo. Sa Magna akin cum ka laude. nagmana. Ay, gano'n. Nauna ako, mamo ha. Sabi na. Kumagaya ka ha. We love you, inaanak, and enjoy your birthday. Kayong dalawa ni Bye. Diego. See you around. See you. Hello po, Ma'am Angel. Happy birthday po. Enjoy your special day. And maraming pong salamat sa lahat po ng tulong niyo po sa akin. Maraming pong salamat sa Panginoon. Napakabuti niyo po puso. Happy birthday, Tita Pepe. I love you. Happy birthday, Tita Angel. We love you. Hey, Rika Angela. Happy birthday, ate. Know that I love you so much and I'm proud of you, not only for your achievements, but the totality of who you are. Stay an inspiration to others. Again, I love you and happy birthday. Mwah. Hi, my kabog, my tweenie, 4 years apart. Happy birthday, Jel. I love you. Know that I'm proud of you, always and forever. Mwah. Ganda naman, thank you. Okay. Salamat sa effort. Na-touch Ang naman ganda. Okay, pero ito pa, Mama Angela, meron pang isa. Gusto niya basahin mo na lang daw ang greeting niya. Kaya ito, Angela. Itas ka pa. Ako? O, asaan? Ayan. Okay. My sister, the other one. Okay. To read daw. Mamaya. Mahirap basahin. Paglayo. Basa nila sa bahay. Ayan, thank you. Jel, anong gusto mo sabihin? Message. Wala. Kasi syempre, sobrang taos-pusong pasasalamat. Oh, ayan na siya. Diba? Kasi, ano ba, naiyak na ako. First time wala akong masabi, but super thankful ako sa family, sa GMK. Mami, din! Wala. Never felt so well. Gusto ko lang batiin si Angela because we all know naman she's already done so much. Yes. At ang swerte natin dahil naabutan natin even her milestone of graduating. Yes. So, Angela,
I hope you know that we love you very much here and that we really treat you like family and we enjoy stories about Mio and Kuya Diego every time. So Kuya Diego, pasensya na, kilala ka na. Alam na namin. At I hope na marami ka pang matulungan sa lahat ng advokasya mo dahil hindi lahat ng tao may alam that she really has a huge heart. Yes. For children, for PWDs. Nagagawa mo to sa lahat ng ginagawa mo ngayon. So, maligayang pagbati sa'yo. And Tito Alvin, sa mga alon mo, sana ay maging maingat ka palagi. At welcome always to the family. Happy birthday! Pati cliche man kung cliche, pero Tito Alvin and Angela, alam ko, grabe yung pinagdaanan ninyo. Malayo na, pero malayo pa ang inyong... Motivational speaker! Birthday! Ano ba yun? Wait, sandali. Kasi hindi... Ikaw, Doc, meron ka bang message for Angela and Alvin? For Angela and Alvin, well, I wish you good health, long life, happiness, and more success in everything. Come on! Ito, Maui. Ayan, sige. Okay. Maui. To my Ate Angela, kanina kami mention ko, nag-video kami, sabi ko, she was one of the few that really welcomed me here. Ang dami kong natutunan sa'yo. And talagang always, you know, your punchlines are one of the things we look forward to every morning when talaga? At least for me. Kaya, ay, hindi. Sawa na siya. Kami hindi pa. Pero Angela, happy birthday. We love you. I love you. You are loved by us. And of course, Tito Alvin, welcome. You know, we're always happy to welcome you here. And you bring such a nice twist to the family. No? Naging mas cool tayo dito because of you. So, of course, more power to you both. And we love you. Tito, Happy Tito Mondi. Kay Ate Angela, masasabi ko lang ay... Ate! Birthday! For Angela! Alam yung pinag-isipan mo, Thank you sa... Maraming salamat sa management. Of course, the whole GMK family. Hindi ko na po kayo maisa-isa, but super na-feel ko yung love dahil sa ginawa po niya. Sir Pipi, thank you for the opportunity. Of course, si Sir Guido and si Ma'am Shena, si Ma'am Jane, lahat-lahat na po, si Icy, si Miss Grace, of course, si Sir Jovi. Lahat na po, hindi ko po kayo maisa-isa, but alam niyo po, maraming salamat po for the opportunity of a lifetime. Happy birthday! Opo kayo sana magsawa, syempre! Sana po kayo magsawa sa jokes ko. Angela, last mo na yun! Hindi kompleto ang special na celebration ito! birthday joke! Wala akong maisip! Isang birthday joke! Sige, gawin mo na! Sige, go! Wala akong maisip! Wala! Yung kandigan. Uy, talaga lang! Ay, blow your cake! Wala akong maisip ngayon. Napasensya na, huwag nyo nang ikot na sa kasi hiyang-hiya na si Mio. Mio, please, kuya, pigilan nyo, birthday niya. Sayaw ka na lang. Hindi kompleto ang espesyal na celebration ito kina Mama Angela and Tito Alvin kung wala ang ating sponsors. Maraming salamat, Ann Cakey, para sa ating aesthetic na cake. Yan, Milos or Milos Flower Shop para sa ating pabulaklak ngayong umaga. 6D Balloon and Party Creation para sa ating magandang backdrop at sa ating food sponsors. Okay. Ellie's House of Pastry para sa ating mga cream puffs, cookies, and cakes. Zalby's Home Cooked Food Goodness para sa masarap na baked mac, garlic bread, and coffee jelly. Sa Papasta at Quesabirria ng Pasta Game. Sa Pa-Seafood ng Maravillas Seafood and Steakhouse. At sa Sushi Bake ng Sogogi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you! Again, happy birthday! Happy birthday, Tita and Angela! And that is it para sa ating last Friday of the month. Isang makabuluhang umaga na nahitig namin sa inyong tahanan. Magkikita-kita pa rin po tayo sa Lunes! At Para sa ating kids, yes, more fun pa tayo dahil susunod na ang cartoons! Of course, syempre, thank you to my family, diba? My sisters, Diego, and of course, si Mio. Enjoy lamang po ang araw. Spread good vibes sa mga kapatid! Keep smiling lang, yan ang Paalala na inyong paborito kasal sa umaga. Good morning, kapatid!